ng kauna-unahan DZRH. Tayo ay iisa, ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Yes, ng hapon. Tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso, tuwing Sabado alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Ascenso. Aba, maulang hapon sa inyong lahat. Talaga na mga kala namin kanina itilan at nagpakita na ang haring araw. Pero ito na naman hanggang ngayon ho at may yellow warning. Tama ba, partner? Nako, red warning red na pala. Oo. Oo. Pero yun ho naman yun naman partner ko pasalamat at blessing siya sa ilang mga kapwa natin magbubukid, ano? Dahil yung lalo na mga hindi inuulan doon sa area po ng Isabela at Cagayan. Magandang hapon sa inyong lahat. Kasama ko po ang ating partner ko po ito sa Balansyado. Pero ito ho muna ay Sit in muna. magsasaka muna po kami ang ating pong executive producer ng programang ito, si partner Karen Oyong. Dahil wala si Ma'am Nieto at saka si Sir JL. Wala, oo. Oo. Ito na, Yan na. may emergency alert, extreme, red rainfall warning galing sa Pagbigyan mo na NDRRMC. Pagbigyan mo na nga yung pag nagluluto ko mapapataktak ang 1 kilong asin pag nagulat ka. Magulat. Dapat lang naman magulat ka talaga. Para Oo. mapansin mo. Yes. So, sige, tuloy na natin. Sige. So wala si Ma'am Nieto, wala si Sir JL. Ano ba ang ating magiging topic, Karen, ngayong hapon? Ang topic natin ngayon ay tungkol sa masaganang agrikultura sa tulong ng high-tech, AI, Artificial Intelligence. Teka, pwede na pala rin magsaka gamit ang AI. Oo, pero paano kaya to? hindi pwedeng kumain ng gamit lang ang AI, ha? Baka ay pwede naman pala magtanim gamit ang AI. Di kumain na lang tayo gamit din ang AI. Grabe naman yan. Yun ang ating pag-uusapan mamaya. Meron tayong magiging panauhin sapagkat ngayong buwan ng Agosto, ating pinagdiriwang partner ang Farm Safety Month. At ang paalala sa kaligtasan ng ating mga magsasaka at kalusugan ng lupa ay pundasyon ng masaganang ani at ligtas na pagkain sa ating hapagkainan. At kaugnay nga nito, partner? Kaugnay nga niyan, ngayong hapon, makakasama natin ang founder at CEO ng Green Visions Philippines na kilala bilang Hospital for Farms. Meron parang ganyan. Hospital para sa mga taniman, mga farms. Sa pamagitan ng kanilang makabagong teknolohiya mula sa mabilis na soil check gamit ang AI hanggang sa mga natural na solusyon ay natutulungan nilang mapagaling ang lupa, makatipid sa abono at mas mapalago ang ani ng mga magsasaka. Nagkakasakit pala ang lupa, partner? Ating aalamin ang mga paraan ng Green Vision Philippines sa paghubog ng mas ligtas, sustainable at masaganang kinabukasan para sa agrikultura ng Pilipinas. Pero bago natin humakausap ang ating panauhin, last Saturday ay August 1 yun na. Oo. Napag-usapan po natin, although Sino ba kasama mo nun? Si Ma'am Niet. Pero
ito naman at ang ating napag-usapan nga noon, kasama ka din naman, although off-air lang, pero kasama natin si May Karen. Adaptive balance fertilization, yung binabalanse yung pag-aabono sa mga lupa para hindi po ito masyadong nalalason. Ano ho? Nakasama natin partner si Miss Maribel Halalon, ang Chief ng Laboratory Services Division ng Department of Agriculture, Bureau of Soil and Water Management. Binabanggit partner na ang Adaptive Balance Fertilization Strategy pala ay adaptive balance ay isang science-based na approach na pinagsasama ang organic at inorganic fertilizers upang mapanatilang kalusugan ng lupa. So lupa pa rin po pala ang topic hanggang ngayon. Nakatutulong ito sa nutrient recycling, pagbawas ng gastos sa pagsasaka at syempre pagpapataas ng ani ng mga magsasaka. Meron din tinatawag na biofertilizer partner. Ito yung ginagamit at very beneficial daw ito sa microorganisms upang mas maging available ang nutrients sa mga halaman. At may tanong doon kung bakit hindi dapat puro chemical fertilizer. Kasi pinaliwanag ng ating guest nga partner na bagamat mahalaga ang chemical fertilizer bilang source ng nitrogen, phosphorus at potassium, hindi nito natutugunan ng lahat ng nutrient requirements ng lupa. Kasi yun ay mga kemikalan ho. Ang labis na paggamit po nito ay maaaring magdulot ng soil degradation o paghina ng lupa, pagbaba ng organic matter at pagkawala ng benepisyo, yung tinatawag po na beneficial microorganism na kailangan po ng mga pananim. Kaya pala. Oo. At kaya naman, may binabanggit sila ng tungkol sa, balansing paglalagay ng abono. Kailangan daw yan. Sabi ng inyong guest, na-monitor ko yan last week kasi walang isang tamang ratio daw ng organic at inorganic fertilizer dahil nakabatay ito sa resulta ng, ito ang mahalaga, soil analysis. Ayan. Sa pamamagitan ng tamang fertilizer recommendation, maaaring mabawasan ang paggamit ng inorganic fertilizer habang napapanatili ang magandang ani. At paano daw ginagawa itong biofertilizer? Ito ho ay ginagawa sa laboratorio sa pamamagitan po ng pagpaparami ng beneficial microorganisms bago ito ihalo sa carrier material para magamit sa bukid. Kaya nangangailangan ito ng specialized facilities, kaya hindi ito madaling paramihin sa mismong sakahan. Okay. Pero may mga programa naman para daw partner. Ano ba yung mga programa para mapalawak itong biofertilizer? So, pinag-usapan yung mga hakbang upang mapalawak nga ang production ng biofertilizer. Kabilang ang Agri-N Plus at pagsasanay sa mga LGU at laboratorio. So, mayroon na rin mga panukala upang makapagtatag ng biofertilizer production centers sa iba't ibang research facilities. Ayan. Meron namang abot kayang solusyon po para sa mga magsasaka gaya ng mas mura and locally produced biofertilizer kumpara ho sa mga imported at sapat na ang ilang pakete para ho sa 1 hektaryang sakahan. Nagbibigay suporta rin ang Department of Agriculture sa pagpapalawak ng access sa biofertilizers at iba pang soil health technologies. At meron sila partner na kung tawagin ay yung FERTMAP. Kailangan to kasi yung Mobile Soil Laboratory at FERTMAP. Itong dalawang to na nabanggit ko, nagbibigay ng libreng soil analysis at site-specific fertilizer recommendations. Layunin ng mga serbisyong ito na mailapit ang tamang soil information sa mga magsasaka sa buong bansa. Ayan. So hindi na yung parang tansya-tansya, di ba? May scientific na sila, basis na sila. Yes. Sa libreng serbisyo naman po ng BSWM, mayroong iba't ibang programang maaari pong ma-avail kabilang ang laboratory analysis, soil at water testing, technology demonstration at iba pang soil and water management initiatives. May mga programa rin po na nakalaan din para sa mga organisasyon habang bukas ang laboratory services sa mga individual partners. Kaya ang kanilang panawagan ay Ayun, sama-sama ang pangangalaga sa kalusugan ng lupa. Kailangan healthy ang ating soil. Mahalaga ang pakikipagtulungan ng mga magsasaka, kooperatiba, mga LGUs at iba pang organisasyon upang maisulong ang sustainable soil management. Hinihikayat ang mga interesado na makipag-ugnayan sa Bureau of Soils and Water Management upang makapag-avail sa mga libreng programa at serbisyong iniaalok. Yan po ang ating paksa last Saturday. Ngayon, dumako naman tayo sa mga balita mula sa Department of Agriculture at ATI. Hatid po sa inyo ni Karen. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agri Balita.
Go ahead, Karen. Narito na ang ilang mga kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture and Agricultural Training Institute. Kamakailan lang, muling nag-usap ang Pilipinas at Korea tungkol sa mga susunod na hakbang para mas mapatatag ang supply ng bigas sa bansa. Sa naging workshop, tinalakay ang mga naging resulta ng Korea's Official Development Assistance o ODA project, kabilang ang mga seed processing facilities at cold storage warehouses na naipatayo sa Philippine Rice Research Institute Station sa Nueva Ecija, sa Isabela at sa Ilocos Norte. Layunin nitong makatulong sa mas maayos na pagproseso at pag-iimbak ng binhi at bigas, mapanatili ang kalidad ng mga ito at mapalakas ang rice supply chain ng bansa. Samantalang naglagda ng 5 taong kasunduan ang kagawaran ng pagsasaka sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa National Certification Program ng Urban Farming. Magtatatag ito ng Urban Agriculture Production NC2 at Training Center sa TESDA Complex at Taguig na magtuturo ng hydroponics, vertical farming, composting at food safety practices. Layunin nitong iprofessionalisa ang city farming at lumikha ng bagong hanap buhay habang pinatitibay ang food security. Para sa iba pang mga updates at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka, i-follow ang kanilang Facebook page sa DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. Samantala, paano nga ba mas mapapalago ang kita sa pag-aalaga ng baboy? Ito ang isa sa mga pag-uusapan sa unang episode ng Pig Kabuhayan, The Economics of Pig Farming Webinar Series ngayong August 11, alas 2 ng hapon. Tampok sa webinar ang pagtatakda ng financial goals at mga paraan para mas maayos na mapamahalaan ang pig farming enterprise at mapataas ang profitability. Libre itong mapapanood via Zoom at Facebook Live sa FB page ng International Training Center ng Pig Husbandry o ITCPH. Samantala, mga butuanon, iniimbitahan po kayo ng ATI Caraga na pumunta at makiluhok sa Aspire Trade Fair 2026. Hanggang August 9 sa Robinson's Place sa Butuan. Tampok dito ang iba't ibang local products, food items at agribusiness innovations mula sa mga producers ng Caraga. Tara at kilalanin, tikman at suportahan ang mga produktong atin. Abangan ang iba pang mga announcements mula sa ATI. I-follow lamang po sila sa Facebook, sa X, Instagram at TikTok. Naka-flash na po sa inyong mga screens. At bisitahin rin sila sa kanilang official website www.ati.da.gov.ph. Yun lamang po. Thank you. Yan po ang mga balita mula sa Department of Agriculture at ATI. Sa ganap na 14 na minuto na, makalipas ang alas 3 ng hapon, babalik po kami ni Karen sa Agri Ascenso. Ito ang Agri Ascenso. Agri Ascenso. This Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califacton, amoy nakaka-joyful. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califacton, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada. Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califacton, amoy nakaka-joyful. I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califacton, amoy nakaka-joyful.
Dulot na matinding takot at kaguluhan sa San Jose National School sa Tacloban City matapos maganap ang isang insidente ng pamamarit. Maabot na sa 4, tatlo yung mga balagita at isang binatang konfirmadong nasawi. Can we say that actually someone is at fault here? I think definitely there will be people at fault. So number one, I think just to put it out there talaga, yung mga adults surrounding the child, the fact that they were able to get access, na may access sila sa barel. Eh, yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? I think walang may isang sagot kung paano talagang bibigay yan. Kasi, of course, we can imagine all these parents are probably feeling I can never forgive. Hindi ko kayang ipagpatawad o magpatawad sa mga taong ito kahit mga bata pa to. And karapatan nila maramdaman yun. Instead, mas palakasin, mas palalimin pa ang ating mental health services, ang ating community mental health services, ang ating family development services. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Tutukan ang Techno Tip. Alam nyo ba, ka-agri, ang Artificial Intelligence o AI ay nakakatulong sa mga magsasaka na mas mabilis na malaman ang kalagayan ng kanilang bukid at lupa. Sa tulong ng AI-powered farm management at soil monitoring system, mas napapadali ang tamang paggamit ng pataba at iba pang kailangan sa bukid. Teknolohiya sa bukid, tagumpay ang hatid. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Ayan, at ito na, teknolohiyang ang hatid sa ating mga magsasaka. Siyempre, ay tagumpay sa ating mga pagbubukid. Partner, sino ba ang ating panauhin at ano ang paksa natin ngayong hapon? Yes, siya po ang CEO and founder ng Green Visions Philippines at nakabase po siya sa Tulunan, Cotabato. Wow, ang lapit naman. So welcome po sa Agri Ascenso kay Engineer Lorilyn Pablo Dakiwag. Salamat at tama po ba akipag-pronounce ang inyong apelyido, ma'am? Engineer Lorilyn, magandang hapon po. Magandang hapon po, Miss Karen and Sir Henry. And then, magandang hapon din sa ating mga tagapakinig. So, tama po, Dakiwag po ang aking Pero Engineer. Tawagin na lang natin si Engineer Lori. Pwede ba Yung yun? po bang inyong palayaw, ma'am? Pwede po. Opo. Si Engineer Lori from Green Vision Philippines. Ma'am, para po sa ating mga nakikinig, ano ho ba itong Green Vision PH? So, para po sa ating mga tagapakinig, ang Green Visions Philippines po or Green Visions PH ay isang social enterprise wherein nakafocus po kami sa paggawa ng innovation para sa sustainable at precision agriculture. At saka kasabay din po nun, layunin po namin na tulungan ang ating maliliit na magsasaka na mapabuti ang kanilang anak buhay or ang kanilang pag-handle ng farms at ganoon din po na maproteksyonan ang ating kalikasan sa pamamagitan ng pag-restore ng ating soil or proteksyonan ng ating lupa. Ayun po. So, Engineer Lori, ang focus, isa sa mga focus actually, yung soil health at soil management. Pero using, nabanggit nyo ma'am, precision at sustainable farming. Ano pong ibig sabihin nun ma'am? Could you expound on this? Thank you po, Miss Karen. So, pag sinabi po nating precision kasi, ito yung saktong pagsasaka. Kasi 99.9% sa Philippines na magsasaka, bara-bara po yung approach natin. So,
kung nakita po ng magsasaka na nagyayalo yung mga tanim nila, nag-a-apply na po agad sila ng kung ano-ano base sa kanilang assumption or sa kanilang mga narinig. So gamit po ang precision farming, ito po yung saktong pagsasaka na kung saan mag-a-apply lang po tayo ng kung anumang kailangang farm inputs. Pag sinabi naman pong sustainable farming, ito yung pagsasaka na sustainable na kung saan napapahaba or nagiging sustainable yung method ng farming natin. Ito yung kumbaga naglalagay na tayo ng mga biofertilizer or soil amendment para tumagal yung buhay ng ating farms. Parang sustainable, tuloy-tuloy, pangmatagalan. Yes, pangmatagalan. Yes po, pangmatagalan. Ma'am, ano ang mga problema ngayon ng mga magsasaka na gusto ninyong masolusyonan? At ano-ano po ang ino-offer nga po nitong Green Vision PH? Thank you for that, sir. So, ang problema po kasi ng ating mga pagsasaka bukod sa wala tayong soil testing, una is yung sobra-sobra pong paggastos or yung bara-bara wherein nagdudulot po siya ng malaking wastage, kumbaga malaking aksaya sa kanila yung paglalagay ng higit na fertilizer kaysa kailangan. At saka isa pang pinaka-problema ay ang kawalan ng soil testing. Base po sa aming datos, 99.5% po ng ating mga magsasaka or isa lamang po out of 200 farmers yung nagkakandak or nagpapatest ng soil. Tapos yung sa isang farmer na po yun, minsan sa loob na po ng 3 years siya nagpapa-soil testing. Kaya hindi po sila nagpapa-soil testing kasi ang isa pong rason niyan ay matagal po lumabas yung result. It takes weeks or months bago lumabas yung result. Kapag lumabas na po yung result, hindi na po nagagamit ng ating magsasaka yung datos na yun para sa kanilang tamang aksyon. So yun po yung mga critical na problema na tinutuganan po namin sa ngayon. Okay. So aside from that, ano po pong mga serbisyo ang ino-offer po ng Green Visions PH, Engineer Lori, ma'am? Thank you, Ms. Karen. So sa ngayon po, ang serbisyo or programa na ino-offer namin, mayroon po kaming tinatawag na mobile hospital for farms, wherein mayroon po kaming 3 set ng innovations. Pag sinabi po natin kasing hospital, may diagnosis or assessment, and then may treatment at saka monitoring. So mayroon po kaming tinatawag na AI-driven farm management module. Isa po itong computer-like na device na ginagamit po namin, kagaya po na ng nasa video, para matest po ang ating lupa at matest din po yung kalagayan ng tanim. So yung ADFMM po namin, nagbibigay po yun ng analysis at automatic recommendation gamit ang AI after 7 minutes. So after 7 minutes po, meron na pong printed copy ngayon yung farmers natin na magagamit as a guide, wherein yung printed copy na yun para siyang reseta na kung saan may metric siya kung hanggang saan lang kailangan na nitrogen or yung tinatawag nating macronutrients sa tanim. Aside from that, meron din siyang assessment kung kailangan bang i-delay yung pag-apply, gaano kadami. Kasi sa pangkaraniwan ngayon, bara-bara yung approach, gaya-gaya yung pag-a-apply ng ating mga magsasaka. So sa technology po namin o sa service, nakikita nila kung ilan lang yung i-a-apply nila, kung kailangan ba nilang i-delay. Ngayon, nagkakaroon na ng guide yung ating farmer. So aside dun sa technology namin, ayan, nasa video, na for diagnosis at saka assessment, meron din po kaming set ng solution for kumbaga biofertilizer at saka soil amendment as a treatment or part of the recommendations, na kung saan ang ginagawa po nito ay mapa-improve yung quality ng lupa, ma-restore yung soil, at inaayos din po nito yung pH. Hindi lamang po yan, tinutulungan din po na mas lumaki yung ating tanim in a healthier way. At aside din po dyan, may mga free platform po kaming
binibigay sa aming mga farms na pwede nilang magamit sa day-to-day operation po nila. Kaya po, nag-work kami as mobile hospital for farms. Okay. So, siguro partner, tanong ko lang kay Engineer Lori kasi sabi niya 7 minutes lang meron ng resulta yung AID FMM, yung AI-driven farm management module. Ang bilis naman nun, ma'am. Gaano yan ka-accurate? And then, pag lumabas po yung parang ala reseta, di ba? Tayong mga tao, pag binigyan tayo ng reseta, lab result ng ating, kunyari, nagpa-laboratorio tayo, hindi naman po natin naiintindihan yung mga nandun, so merong dapat doktor na magi-interpret. Sino po ang magi-interpret naman nung resulta ng soil testing o yung pasyente, which is yung lupa? Sino po ang mag-interpret nun para sa ating mga magsasaka, engineer? Thank you po dyan, Ms. Karen. So, una ko pong sasagutin ay yung accuracy. So, sa base po sa aming calibration, actually sa tulong din ng DSWM at saka yung mga independent na soil lab, ang accuracy po nito ay 95%. And then, kinakalibrate po namin siya at least every 6 months. So, every sensor po namin na ginagamit ay kinakalibrate. So, ang tugon ko din po dun sa kagaya po ng sabi nyo, kung may reseta, mayroon bang doktor na mag-a-assess? Opo, 2 uri po kasi nun. Depende kung binili po yung buong device para sa farm or nag-avail po siya ng farm management program namin. So on that availment ng farm management program namin, mayroon po kaming tinatawag na farm technician na kung saan nag-guide po at saka nag-visit or nagtitest ng soil para i-explain po yung result. So, aside from that, mayroon din po kasi kaming plano na yung recommendations ngayon ay naka-local dialect. Kunyari, naka-Filipino na po siya or naka-Bisaya na po siya eventually. Aside from that kasi may demand na din po kami sa Japanese. That's why we wanted, gusto din namin siyang i-convert into other dialect or languages po. Ma'am, partner, kasi kung halimbawang meron akong apo o meron akong anak na mahusay sa computer, tapos sasabihin ko sa kanya, Apo, tingnan mo nga kung itong barangay natin, ano ang klase ng lupa ito, ano ang klase ng pananim na pwede rito at healthy pa ba yung lupang narito sa barangay natin. So, ang gagawin ng apo o ng anak, itatype sa Google tapos ipapadaanin niya sa AI o kaya naman yung AI application doon sa cellphone o doon sa laptop ng bata. Lalabas na, di ba? Lumalabas yun pag ginamitin mo ng AI. Ma'am, ito ho ay kaiba doon, yung sa inyo, kaiba dito sa pwedeng gawin ng isang ordinaryong magsasaka na ipapa-AI na lang sa kanyang apo yung lupa doon sa lugar. Iba po itong sa inyo. Thank you for that, Sir Henry. Actually, yung AI po namin, it can work without internet. So may localized AI po siya. So yes, iba po siya kaysa doon na si-search natin sa internet. Kasi for me, as a tech person, ang assumption ko po doon, yung nasi-search po kasi natin sa internet is based doon sa input data which are estimates. So tatandaan po natin, ito po ay mga estimates. Yung data po namin sa AID-FMM, ito ay true value. Ito ay talagang based doon sa previous history ng farm. Hindi kasi po pare-pareho. Based sa datos namin, at least 10 meters, nag-iiba na po yung data. Tapos nag-iiba din po yung data within 10 days. So kung nag-test kami 10 days, kaya po kami may every 15 days na test. So ang sa amin po kasi is precise. So kung ang goal po natin ay saktong pagsasaka at pagtitipid, yung true value at true reading po dapat yung gagamitin natin, which yun po yung pinoprovide ng device namin na yun yung kaibahan nun kaysa sa nagsisearch lang po tayo sa Google. Oo, siguro para lang sa ating mga magsasaka kasi alam ninyo ma'am kahit sa atin minsan pag sinabing artificial akuan yun para sa atin medyo umiilag sila ng konti. Umiilag tayo ron lalo kung ikaw ay
traditional na magsasaka, ayaw mo ng artificial, gusto mo ay palaging natural at eksakto. Kasi pag sinabing artificial, may halo. Ayaw natin na may halo. Oo nga, no? Yan ang ugali ng mga magsasaka. Kaya itong sa inyo, although gumagamit kayo ng AI, kasi AI-driven to di ba? Pero I think yung aparatos lang yata, no? Tama ba? Pero engineer? yung ano ninyo, yung A ninyo is not artificial. Ito ko gusto kong i-push ito, ma'am. Yung A sa AI ninyo Is accurate. Agricultural. Agricultural intelligence. Ayun. Kala ko Pero, accurate. Smart. pwede bang dagdagan ninyo nung binanggit ni Karen para AAI. Hindi. Tama, pwede rin. Agricultural accurate intelligence. Wow. Oho. Kasi Pwede po. ilabas din yung I don't know. Hindi ako kasi kung haharap ako sa mga magsasaka at sasabihin ko may artificial intelligence. Ayaw ko niya. Artificial pala yung iyo. Itong akin, 10 taong ko nang ginagamit ito. Wala naman itong problema. Ito'y natural na natural. Maganda ang ani ko di ba? Ganyan. Mahilig pa man din Engineer Lori yung mga magsasaka, mga traditional na to see is to believe. Yan. Is to believe. Yeah. Ganun po yun. Anyway, Tama pero- po yan, Miss Karen. Pero ito din naman, sa ating mga magsasaka ngayon, alam po ninyo, whether we like it, gustuhin man natin o ayawin man natin, tayo po ay nasa makabagong panahon na. Ano po? At kanya yung mga magsasaka ng ibang bansa ay mas mauunlad, mas magaganda ang ani dahil sila po'y naniniwala at niyayakap na nila yung teknolohiya. Ayan. Kaya, pag may mga ganito, di subukan din natin. Bakit ba? Give it a try. Oo. Bigyan natin ng tsansa. Lalo na kung sina Engineer Lori engineer po si Ma'am Lori di napaka. Ma'am, kayo ba agricultural engineer? Actually, ang background ko po ay space engineering or satellite diba? engineering. Di lalo na. Research ko po. Di lalong Kung kitang-kita narinig niyo ninyo. po yung- Lalong kita ninyo ang kalupaan mula sa kalawakan. Tama. Oo, sige. Actually, yun nga po yung background ko po. Opo. Space engineer. So, may maraming mga programa ngayon ng ang DOST Space and Agency. Space Agency. Ay tanong ko lang siguro si Engineer Lori kasi napag-usapan rin naman natin yung AI. Ma'am, paano po ba yung process ng paggamit nitong machine? Kailangan pa rin po bang kumuha ng physical sample? Kasi nabanggit niyo na kayo ay mobile laboratory. So pupunta po kayo, tama, no, sa mga farms. Kayo po mismo ang lalapit sa ating mga Yes po. taniman. Paano po yung process, ma'am, sa paggamit nito? Thank you for that, Miss Karen. So, ngayon may farm tech kami, farm technician. Bit-bit po yung ADFMM or AI-driven farm management module. So, karaniwan po, yung farm, tinitest po namin, kunyari sa 1 hectare. Tinitest po namin yung, dadalhin yung device, tapos gamit po yung sensor. Ang napakadali lang, ilalagay po dun sa topsoil kung saan nilalagyan ng fertilizer lagi para makita kung bagong apply ba or hindi pa na-applyan yung soil. At the same time, kukunin po yung data ng surface. Tapos, after makuha po yung surface data, dun sa subsoil or yung malapit sa roots na naman yung kukunin. So, ang gagawin lang, ilalagay lang yung sensor sa lupa without any preparation. Tapos, kukunin yung data. So, may ipipress lang silang button sa device, get data. And then, pag nakuha na po yung data, ililipat na naman po yung sensor malapit dun sa mga ugat para makuha po yung datos malapit sa ugat. Kung yung mga nutrients ba ay enough pa para sa paglaki ng tanim. So, after po nila makuha yung data, if ever, kung soil lang yung ititest, hindi na yung crop status, i-analyze na siya ngayon, kagaya na sa picture, i-analyze na siya ngayon ng AI, tapos magbibigay na siya ng recommendation based dun sa history ng previous application or based dun sa previous status nung soil. And then, after nun, magpiprint out na ngayon si device ng
analysis, tapos na may kasamang metrics at saka recommendations. So- Kung kailan siya mag-a-apply, Oo. kung kailangan bang i-delay tong fertilizer na to, anong uri, gaano kadami, ganun po. So at attorney tuloy, engineer Lori, gaano katagal yung siguro testing muna yung proseso ng testing kasi yung resulta mabilis po no, parang 7 minutes sabi nyo may may analysis na po, lalabas siya na parang reseta. Pero yung buong proseso po, gaano po katagal siya? Ang buong proseso nagtatagal lang po ng 15 to 20 minutes. Oh, mabilis. So, yan po. Mabilis lang po siya, ma'am. Ma'am, ang inyo bang reseta ay walang expiration o kailangan ba Every ba yan? Oo, kasi baka mamaya yung reseta ninyo good for 2 weeks lang. Oo, kailangan ng panibagong test. Good for 1 year lang. Thank you for that, sir. So, kasi base nga ng nasabi ko kanina, Sir Henry, then nagbabago po yung macronutrients or soil profile at least 10 days. So, kadalasan po ang ginagawa namin, nagpapatest muna si farm ngayon, binabago namin yung practice nila. Nagpapatest muna sila bago mag-apply ng fertilizer. So, sinasuggest namin na 5 days bago kayo mag-apply, magpa-test kayo ulit. So, yung reseta namin, I think, nagtatagal siya ng up to 10 days. Dapat, kung lalagpas ka na kung pag more than 10 days, kailangan mong magpa-test ulit. Kasi, ang tanim ay parang tao, nagko-consume siya ng nutrients. So, yung nutrient level at saka nutrient profile ng soil, hindi na po pareho nung from last week. So, hindi na po magamit yung reseta kung nakaraang, 2 weeks ago. Ma'am, alam ninyo, mga magsasaka, lalo na partner yung hindi naman kalakihan ng lupa at hindi naman kadami ang kanyang mga produkto sa kanyang sakahan. O kahit na nga yung mga kahit yung malalapad ng lupain at maraming tanim, talagang masinop yan sa paggastos. Talagang value for money kung tawagin, ika nga ho. Kaya ang tanong palagi nila ay, teka muna ining, baka naman dagdag gastos lang yan. Baka naman napakamahal niyan. Baka naman pag idinagdag namin yan sa aming puhunan ay malugi lalo kami. At yan ba ining ay talagang siguradong makakatulong sa amin. Kaya iyan po ang inyong sasagutin. Pagbalik natin, magkano, may libre ba dito? At talaga bang subok na makakatulong ito sa mga magsasakang Pilipino? 3:43, babalik tayo. Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HD, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle, their favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi Tip number 2. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Alam nyo ba, ka-agri, kahit maliit na bakuran o bakanteng espasyo, maaaring magtanim ng mga gulay at herbs, gaya ng kamatis, pechay, sili at basil. Sa urban agriculture, mas napapalapit ang sariwang ani sa pamilya at komunidad. Homegrown food, extra budget ay good. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Alright, kasama pa rin natin mga kababayan partner, si Engineer Lorilyn Pablo, the Kiwag, CEO and founder ng Green Vision PH. Ano na yung nabitin mong tanong? Presyo lang kasi. Ito yung kumpanya ho nila na tumutulong sa mga magsasaka para po mas mapalawig at mapaganda ang ani sa pamamagitan po ng scientificong pagsasaka. AI. Gamit ang salitang agricultural intelligence. Binabago mo eh. Siyempre. Ma'am, Lori, engineer, yung tanong natin kanina, Yes, una, dalawa. Ang isa ay, ito ba ay kung gagastos man ako, hindi ko ba ito dadamdamin? Baka napakamahal, baka naman mas malaki pa ang gasto sa kita, at kung gagamitin ko ba ito, pangalawang tanong, ano ang kasiguruhan na makakatulong ito at aani ako ng maganda at mawiwili akong gamitin ito? Go ahead, ma'am, at Engineer Lori. Okay. Thank you, Sir Henry. So, ang katanungan niyo po, sasagutin ko po ito sa dalawang senaryo. Sa mga maliliit na magsasaka at malaking magsasaka. So, kung gagamitin ko po ba ito, madadagdagan ba ang gastos ko? Actually po, based sa aming 2 years pilot,
yes, nadagdagan siya ng 1K, pero nakatipid naman sila ng almost 6K per application. So, in return po, kunyari, for example, yung isang client namin sa Tulunan na si Attorney Portahe, yung 40-hectare farm po niya, gumastos lamang po siya ng 250K sa isang device na unlimited na po niyang ginagamit sa pagsusoil testing. Nakatipid po siya ng almost 8.2 million in a year dahil po sa precise na farming. Dati po, ang ina-apply po niya ay like 3 sako per hectare. Nakatipid po siya, bumaba na lang sa 1 sako per hectare sa sagingan. Sa isang banda naman po, sa maliit na magsasaka, dahil social enterprise po kami, may mga tinatawag po kaming kapihan session at saka chocolate session, wherein yung mga magsasaka natin, pwede nilang dalhin kung wala man po silang kapasidad na magbayad ng soil testing namin, pwede po nilang dalhin sa mga kapihan session namin kasi nagbibigay po kami ng libreng soil testing. Ngayon, kung gusto naman po nilang pumunta po yung farm tech namin sa kanilang farms at hindi sila makasabay sa schedule, 300 per test lang po yung bayad po na, sa amin. Meron din po kaming tinatawag na farm management program wherein si farm po, binabayaran lang po niya yung supply na ICAS at saka trico namin per month, tapos libre na po yung soil testing. So para sagutin po dyan, mayroon pong different options ngayon si farmer kung ano yung a-avail niya, depende dun sa kapasidad niyang magbayad at saka mayroon din naman po kaming libre. Yun ay pinoprovide namin sa mga areas like Region 11 at saka Region 12 per month. May mga kapihan session po kami at chocolate session wherein nagbibigay po kami ng free workshop at awareness about sa precision farming, sustainable agriculture, at the same time climate change mitigation. So may mga ganun po kaming programa. Part ng aming advocacy. Ma'am, meron ba kayong Nasagot ko po ba, Sir Henry? Yes, very, Yes very po. well said, ma'am. Pero Very good. Yung pangalawang tanong. ang pangatlong tanong, pangatlo na ba? pangatlo na ito. Doon pwede ho kami ni Ma'am Karen doon sa kapihan at saka sa chocolate session. oo. Ang amin lang hihilingin sa inyo, dapat may malunggay pandesal. Ay, sige. Sarap na combination. Pero alam mo, partner, Engineer, I don't know, baka hindi ko alam kung may gumawa na nito o mayroon pang hindi pa nakakagawa, pero ibibigay ko na itong idea ito sa inyo, engineer, baka sakali. Kasi yung bis, yung inyong kumpanya kasi pwede bang kayo na ang halimbawang sumagot sa lahat ng mangyayari sa aking farm basta mayroon akong lupa? Halimbawa, partner, ikaw, may lupa ka, 2 hektarya, nakatiwangwang. Sasabihin ko lang kay Engineer Lori, lupa, taniman mo, bahala ka na kung anong gawin mo sa aking lupa. Basta kung anumang ilagay mo dyan, ilalagay lang natin sa kasunduan at anuman ang kitain niyan, 50-50 tayo. Hindi ko alam kung anong klaseng tawag sa ganung negosyo. It could be farm management o farm o agricultural enhancement something. Engineer, ano ba yan? Sa tingin ba ninyo magandang negosyo yan? Baka kasi mapapakinabangan ninyo. Alam ko maraming mga lupa ho sa Pilipinas at maraming tao ang tinatamad na, matanda na, sawa na. Pero tatawag lang kay Engineer Lori, may 1 hectare ako rito, baka gusto mong lagyan ito ng kahit ano, at pag nag-ani ka ay 50-50 tayo. Ang sagot ko po dyan, sir, ay dapat balance. Kung shared 50-50 din po ba tayo sa cost? Kung hindi po tayo 50-50, I think depende din po sa resources namin kung kaya. Actually, may nag-offer na po sa amin ng farm din. Tapos ang term doon ay revenue share. So yun po ay tinitingnan namin. Sa ngayon kasi may mga programa din kami like kasi nga social enterprise kami. Kung hindi man kami yung nagtatanim, may mga community kami ng urban women at saka urban gardeners na kung saan nililink po namin sila sa LGU na nagbibigay ng libreng area para sakahan. Pero hindi na po kami
kumukuha ng share dun sa revenue, yun po ay tulong namin sa kanila dahil tinutulungan naman po kami ng iba't ibang ahensya like European Union at saka UNDP. Again po, para sagutin yan, depende po sa cost consideration, depende din po sa resources na mayroon kami. Pero I think it's possible naman. Pero Hindi, yung kasi 50-50 po, depende po siya. I think partner, ang magiging sagot ng mga magsasaka dyan, engineer, akin na kasi ang lupa eh. Diba? Akin na kasi ang lupa. Ang inyo lang pupuhunanin ay kung anong inyong itatanim, anong inyong ilalagay. Tsaka yung mga technology na pang bahala na katulad kayo. ng AID-FMM. Ngayon kung lugi kayo sa 50-50, di gawin nating 60-40. Ang punto lang dito, madaming nagugutom, maraming lupang nakatiwangwang. Idle. Pero mayroong mga malilikot ang utak, kagaya po ninyo at magagaling ang konsepto at gamit, bakit hindi natin pagsamahin? Para hindi na tayo angkat ng angkat. Hindi na tayo angkat ng angkat. Madami naman nating lupang pwedeng pagtaniman. Engineer, maybe you could you can expound on and explore that idea. Yan, pwede po yun, sir. Pero sa ngayon po, yun nga, hindi pa enough yung resources namin. Pero may mga ginagawa na po kami ngayon na farm for bayanihan. Again, yung farm for bayanihan na yun ay idle na lupa. For example, 5 hectare. Tapos, dahil wala naman po kaming resources as manpower, ngayon, nakikipag-reach out po kami sa community group, kunyari, urban women, low-income families. Tapos, you can search on our Facebook yung mga activity namin. Ngayon, ginagawa nilang farm for bayanihan yun, gardening, para sa food source nila. At the same time, nabibenta din po nila. Sa katunayan, yung isang family, nakaka-visit lang po namin kahapon, in a month daw po, nakakatipid po sila ng 3K per month at saka nag-i-income din po sila ng at least 4K dun sa farm for bayanihan namin. So again, sasagutin ko po yun, case-to-case basis. Pero sa scenario po na yun, hindi po kami kumukuha ng revenue share. Ito po ay tulong namin sa community or yung mga farm for bayanihan namin. That's very good. Kasi eventually, magkakaroon kami ng bayanihan shop wherein lahat ng partners namin ngayon pwede nilang ibenta yung sustainable produce or naturally produced dun sa bayanihan shop namin na mayroong physical store or platform. Pero, so yun po yung direction. Maganda yan. Pero ito na, let's go back. Kasi social enterprise, I understand kasi nung na-mention ni Engineer Lori na may funding din sila from EU, UNDP, they also have commitments dun sa mga partners po nila. Tama po ba, Engineer Lori? So, ang priority ay makatulong muna po sa community. Hindi mo na siguro kumita. Pero Engineer, siguro can I also ask muna about the technology muna bago tayo mag-move forward? Yung AID-FMM, sino po nag-develop pala nito? Thank you for that, Miss Karen. Actually, kami po ang nag-develop niyan, nag-conceptualize. Kasi nga, 'di ba, yung design po niyan or requirement, naka-base din po sa client namin. Kasi ngayon, ang major player or clients namin are banana farms, pomelo farms. Yun pong sizes from 5 hectare to 200 hectares na mga farms yung clients namin. So basically, sa tulong ng DOST, dati kasi concept lang siya, tapos pinresent namin siya sa client, nagbayad na po siya na hindi pa po kumbaga wala pa pong POC. So, with the help of the farmer, nagawa namin yung initial. So, kami talaga yung gumawa from the scratch, from ideation, hanggang sa maging prototype siya. Nung mayroon na kaming tinatawag na low-fi MVP o yung minimum prototype, humingi kami ng tulong sa DOST TAPE. So, ngayon, napunduhan nila kami through Technicom program na kung saan patuloy pa rin nila kaming tinutulungan. Sa katunayan, filed patent na po yung technology namin for 6 countries. Filed na po siya sa Philippines, Japan, Malaysia, and other countries po. I hope nasagot ko po. Yes, ma'am. At dahil dyan, saan po kayo makokontak kung may mga interesado na itap ang inyong serbisyo at makipag-ugnayan po sa inyo?
So maraming salamat Sir Henry, maraming salamat Ma'am Karen, at saka maraming salamat din po sa DCRH at saka ATI na napaunlakan or naimbitahan ako para ma-share ang about sa aming technologies at about sa aming enterprise. Sa mga nais pong or interested na kumontak or malaman kung ano bang mga aktibidad or technology na ino-offer namin, pwede nila kaming makontak through our Facebook page or pwede din po sila mag-email gamit ang info@greenvisionsth.com or tumawag sa 0945-754-6153 po. At Ayun. nakikita po sa screen natin ang aming website. Right. So again, maraming salamat Engineer, po. salamat po. Engineer Lori. At good luck. Sana mas marami pa kayong matulungan at mas marami pa pong makinabang sa inyo pong teknolohiya at serbisyong ito. Engineer Lori, thank you so much. Thank you so much. Alright. Yan po mga kababayan, si Engineer Lori Lynn Pablo Dakiwag. Mula po sa Tulunan Cotabato, CEO and founder ng Green Vision Philippines. Partner, boundary na tayo. Boundary na at mag-enroll po paalala lang ng libreng online courses sa e-learning portal ng ATI. Bisitahin po ang kanilang website, ayan www.elearn.e-extension.gov.ph. Mag-subscribe din sa YouTube channel ng ATI Central Office para sa learning videos on agriculture. Naka-flash na po sa ating mga screens. Abangan din sa kanilang Facebook page. Ipopost ang highlights tungkol sa naging topic natin ngayong araw. Bisitahin lang sila sa @ATI Interactive. Follow din po ang ATI sa Instagram, X at TikTok sa @ATI Interactive para sa iba pang impormasyon at content. At para sa iba pang katanungan at topic suggestions, tumawag o mag-text sa Farmers Contact Center na naka-flash na po sa inyong mga screens. Sumayin nyo na ang Agri-Asenso. Sa ngalan po ni Ma'am Niet Arceo, ako po si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Hanggang sa susunod na Sabado, sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit, tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Asenso.